Simula ngayong araw, bawal nang dumaan sa mahigit 20 kalsada sa Metro Manila ang mga e-trike, e-bike at iba pang katulad na sasakyan. Live mula sa Maynila, may unang balita si Jomer Apresto. Jomer! Susan, good morning. Isa itong Recto Avenue sa mga bawal ng daanan na mga e-bike, e-trike at iba pang mga sasakyan na tulad nito. Pero sa ngayon, kapansin-pansin na marami pa ang gumagamit nito. Simula ngayong araw, bawal na sa mga pangunahing kalsada ang mga e-bike, e-trike at mga sasakyang tulad nito. Pero dito sa bahagi ng Claro M. Recto Avenue sa Maynila, marami pa ang gumagamit nito. Isang tricycle driver na aming nakausap na 15 taon na raw namamasada, maagang dumaan dito kanina. Kawawa naman kami, sir. Paano yung, kami naghahanap buhay ng marangal, kami pinag-uuli nila araw-araw. Isang e-trike driver naman, problemado rin ngayon kung paano pag-aarali ng bunsong anak. Siya na lang daw kasi mag-isa ang kumakayod para sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng pamamasada. Siguro po mamaya, baka makauwi na rin ako. Iwas na lang din ako. Anong gagawin mo niya? Anong trabaho mo? Ano nang gagawin mo trabaho? Hindi ko pa po alam. Maghanap pa rin din ulit. Ang diskarte naman ng isang kuliglig driver, dadaan na lang sa mga eskinita para makaiwas sa huli. Ewan ko po, pero sa amin po sa gabi, baka pwede naman po kami tumawid lang, dadaan lang po kami. Sa kautusan ng MMDA, 2,500 pesos ang multa sa mga mahuhuling lumalabag dito. Pwede pa raw kumpiskahin ang kanilang sasakyan kung hindi ito rehistrado o walang lisensya ang driver. Samantala, Susan, hindi pa malinaw sa ngayon kung kailan posible magkasa ng operasyon ng MMDA para maayos na maipatupad ang pagbabawal sa mga nasabing sasakyan sa mga pangunahing kalsada. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.